O yun naman, totoo yun, di ba? It comes with it. Sinasabi rin ng Hollywood actors yan, di ba? Pero sabi ko nga, more than anything else, it's a motivation to work smarter in the future. Yeah, and you said in your speech kanina, we all watched it, na it doesn't matter kung gaano ka marami yung exposure, di ba? Yeah, kasi nung unang panood yun, sabi ko talaga, Lord, sayang. Kasi parang feeling ko no one will recognize the performance that I did. Kasi nga, kasi lumabas si Patrick Jacinto Zamora nung namatay na si Pedro Pelaez eh. So, medyo naapektuhan ako na sabi ko sayang, parang kailan pa ulit ako magkakaroon ng proyekto na katulad ng Bulbursa. Pero hindi, simula nung lumabas yung pelikula, lahat ng mga worries ko talagang dinefine ni Lord. From nung na hindi ko ata ito nabanggit nung nag-refresh ko yung kami ng produce. Pero ang dasal ko lang noon, sana Lord hindi ko kami panghuli sa takot. Yun lang talaga. Tapos grabe si Lord, binigyan niya ng, alam mo yun, yung third spot. And for that, kasi naging siya word of mouth. So dumami yung yun yung pinaka-nakakakilig for people to get to see your projects. Tsaka alam mo yung quality talaga, yung pinunta ng mga manonood, di ba? So it's such a great project. And you totally showed your range there. And so, I'm not sure if you saw the VTR. Yes, kasi kanina, pinapakita yung mga iba-iba mong projects dun sa, throughout the years of your career, as I mentioned earlier. Has it been 18 years? Oo. Iba-iba yung nakita namin mga side sa'yo sa mga projects mo. At ito sa Go Burza naman, sobrang serious din, ibang-iba rin. So now that you're at that point na, I guess, pwede ka na talagang pumili ng mga roles, pwede ka na magtaas ng PM. Pero ano yung mga naiisip mo na gusto mo pang gawin na roles? Meron akong gustong-gusto, kaya lang dahil sa na-delay, it's actually a Star Magic film. Baka naman po pwede niyong i-adjust yung schedule, pero gustong-gusto ko talaga siya gawin. Oo, yun, pinangalala na rin. It's a Star Magic film. And yung role kasi na offer sa akin, yun yung sabi ko na never to i-offer ng Star Cinema sa akin. Pero yung ganung klaseng pelikula would extend the range that I can do. So hopefully. Pero alam ko kasi na tinatry nilang tapusin. Pero hindi ko alam, bahala na sila. Lagi ko pinapasa Diyos, lahat ng, kapag para sa'yo talaga, ibibigay naman mo sa'yo. So, yun. Maganda na may ganun kang mindset, no? Pero kung ano yun, parang kontrabida kasi siya, na medyo gory. So, yun yung inaantay ko sa akin. Pero, let's see, marami pa naman. By the way, napansin ko habang sinasabi mo, tumitingin ka dun sa gilid. We'd like to acknowledge the presence of the head of ABS-CBN Entertainment and the head of Star Magic, Direk Lauren Jogi. O, nandito po siya today. Baka naman po. Thank you naman daw, Direk Lauren. Uy, pero excited kami dun O, so Star Magic film siya. O, tsaka, usually kasi yung mga inaasam ng mga actors, not always yung kontrabida eh. Pero ikaw yun yung isa sa mga dream mo. Kontrabida na gory. Kasi siguro yung parang I look forward to roles that are quite unexpected for now. Kasi sabi nga nila parang Enchong laging malinis yung itsura, laging maayos. So if I will show myself to films, parang I want something opposite. Just to make it interesting. And I think yun naman din yung responsibilidad namin bilang artista sa audience natin. You have to keep giving something new to them. And I think that's what you have been doing for the past 18 years. As I said earlier, iba-iba yung sides na nakita namin sa'yo. And kanina rin sa pag-introduce ko sa'yo, ang dami, grabe yung listahan ng host, model, swimmer, actor, di ba? Ang dami talaga. More chances of winning. Pero grabe yung pinapakita mo. Talagang tatak Star Magic ang isang Enchong din. Pero sa ngayon, Enchong, marami tayong friends from the media na gustong magtanong din sa'yo at makipagchikahan sa'yo. So let's start with our first friend from the media. We have Jason Laluna from Certified Kapamilya. Yeah, good afternoon, Enchong. Congratulations. This is my question. Kasi nung nakaraang PBB Media Call, maganda yung naging sagot mo sa tanong kung ano yung advice mo
ang sabi mo doon, magpakatotoo ka, hindi yun period, hindi comma. Na pag may chance ka or opportunity to better yourself, you do it. Yun bang sagot mong yun, may pinanggaling ng personal experience nung naging house guest ka ng TV 737? Naiyak, hindi, joke lang. Hindi siya personal experience sa loob ng bahay ni Kuya, but rather outside the house. And I think, yun yung kagandahan na sabi ko nga, ito pala yung mga bagay na natututunan mo habang tumatanda ka. Hindi lang sa industriya, kundi sa bilang tao. Na natutuwa ako kasi it's a test of character. How open are you kapag may lumapit sa'yo at nagsabi, uy, baguhin mo itong isang pag-uugali mo kasi hindi maganda. Karamihan kasi sa atin na, hindi, bakit ko gagawin yan? Diba? Bakit ako makikinig sa inyo? Mas mataas akong tao or whatever. Pero sa akin kasi, I always take criticisms as a grain of salt na parang, okay, it's in front of me, what will you do with it? If there's a chance for me to improve myself so that I can be a better person in the future, grab it, I will grab it. Kasi sayang eh, sabi ko nga, nakikita ko yung sarili ko na hindi ako tatagal sa industriya to. Pero habang nandito ako, I want to be able to inspire the younger Star Magic artists or younger generations of artists na kung ano yung dapat na ugali kapag nandito sa trabaho. Kahit hanggang dun man lang sa trabaho, hindi na yun sa personal, di ba? Kasi ako nung nagsimula ako, nandyan yung Gloria Pascual, nandyan yung Jericho Rosales, na kapag tinitingala ko, na sana nandun din ako. So gusto ko gampanan din yung role na, okay, I may not be a role model, but you can always approach me if there's anything you want to improve in yourself. Follow-up question, yung career was 18 years old na, kumbaga parang nagdibo na. Opo, nagdibo na po. So, looking back, what was your favorite, ito, medyo mahirap pa, favorite role or favorite eksena na lagi mo naaalala? Wow. Parang dami kong Mahirap yan ha? 18 years. Kayo ba guys? Ano mga favorite nyo? Four Sisters, no? Ay, oo. Iconic Pwede yun. talaga. Pwede yun. Yung Four Sisters. Siguro yung sa Four Sisters, it's something na lagi kong kinukwento sa mga tao. Kasi yung eksena ko particularly, yung nagagalit ako dun sa mga ate ko, hindi ko maintindihan kung bakit doon sa particular na araw na yun, nagkasakit si Direk Ate. So, ang sumalo ng eksena na yun, yung particular shooting day na yun, si Ina. So, lahat kami kinakabahan. Tapos wala akong mahingan ng tulong. Kasi, syempre, yung parang, kunyari, lalapitan ko si Shaina. Shaina, paano ba si Ina? Naku, so kailangan mo maging ready. Alam mo yun, yung lahat pananakot yung ibibigay. So, yung kabang-kaba ko, kaya yung eksena na yun, paulit-ulit siya. Kasi hindi ko. Tapos, parang sinabi nila that you will never hear anything about your performance kay Ina, but you will hear it from other people. So dun na siya yung parang, okay, you don't hear it from her na you did a great job, but malalaman mo na lang years after. So yun yung sabi ko na parang mahirap din kapag lagi tayo naghahantay ng instant gratification, lalo na sa trabaho to. Kasi it's an endurance talaga. Itong show business, endurance talaga siya. Na parang, okay, sikat ka ngayon, let's see after 5 years. Diba? Pero if you have a good professional working relationship with everyone, most likely you will survive. Thank you. Ngayon pa lang, ang dami na nating advice na nakukuha from Encho. Okay, by the way, Mary,